Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating taguan ng armas ng Communist Terrorist Group na diskubre sa Tapas, Capiz. Alert Level 3 itinaas ng DFA sa Israel at Iran. Guidelines para sa fuel subsidy inihahanda na ng gobyerno. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasamsam ng pinagsanib na puwersa ng 12th Infantry Battalion ng Philippine Army at ng 62nd Special Action Company ng 6th Special Action Battalion o 6SAB ang isang inabandonang taguan ng New People's Army o NPA sa sitio na Atip, Barangay Lahog, Tapas, Capiz. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng operasyon ng militar nang natuklasan nila ang taguan kung saan iniwan ang iba't ibang gamit pandingba at personal na kagamitan. Kabilang sa mga narecover ang mga tolda, mga bandila, isang power bank, mga backpack, duyan, gamit medikal at iba pang gamit. Sa karagdagang operasyon sa paligid, natuklasan ang isang taguan ng armas halos 200 metro ang layo mula sa taguan, kung saan narecover ang isang M16 rifle, isang mahabang magazine at mga bala. Parehong itinaas ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Alert Level 3 ang Israel at Iran dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito hinihikayat ng umuwi ng Pilipinas ang mga overseas Filipino workers o OFWs. Ang mga Pilipinong nais magpa-repatriate ay maaaring makipag-ugnayan sa mga embahada ng Pilipinas sa kani-kanilang lugar. Kaugnay nito, hinikayat ng DFA ang mga kaanak ng mga Pilipino na nasa mga nabanggit na lugar na manatiling mahinahon at huwag magpadala sa mga kumakalat na maling impormasyon sa social media. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer, ang pagtataas ng Alert Level 3 ay parte lamang ng paghahanda ng gobyerno at mga embahada sakaling lalo pang lumala ang tensyon. Inihahanda na ng gobyerno ang guidelines para sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga sektor na posibleng maaapektuhan ng pagkaantala ng supply ng langis dahil sa gulo sa Middle East. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, naglaan ng 2.5 billion pesos ang gobyerno para sa fuel subsidies alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulo. Panawagan ito sa mga operator iwasan na ang pagprotesta dahil tiyak na may tulong na magmumula sa pamahalaan. Sa susunod na linggo ay naasahang tataas pa ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng langis ayon sa Department of Energy o DOE. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.